Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, Diyos ng lahat ng bagay sanlibutan ang ating Panginoon. Kaya hindi natin siya maikakahon sa ating karaniwang pagtingin sa mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipamalas sa atin ang nasa pangkaraniwan at kinasanayang mga bagay natin, maaaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Kaya po, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang may sakatuparan natin ng buong ang kalooban ng Diyos Ama. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. May kababaang loob tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating nagawang kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw at ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw, poon, sa amin maawa.
mahabag ka sana, kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalo't mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan na isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagpamamuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako sa kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po muna tayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungang itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakahagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose at Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya
nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ating pong papurihan ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng Panginoon. Tayo po'y tinitipon bilang isang pamilya ng Diyos. Tayo po'y nandirito upang tayo magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Patuloy po ang ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng kanyang biyaya, ang kanyang kadakilaan na ipinagkakatiwala sa atin upang tayo magpatuloy sa ating buhay araw-araw. Kaya po ngayon sa ating pagtitipon, lubos po ang ating pagpapasalamat, pagkilala at pagpupuri sa Kanya, sa Kanyang ibinibigay na mga biyaya at kaloob sa ating buhay paglalakbay na ating kinakailangan upang tayo magpatuloy. Mga kapatid, patuloy na dumadaloy ang biyaya at kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy na dumadaloy ang kanyang biyaya na ipinagkakaloob sa ating lahat araw-araw. Nawa mga minamahal na kapatid, nararanasan po natin ito sa ating pangkaraniwang paglalakbay, sa pangkaraniwang buhay nating taglay, na kung saan bumubuhos ang biyaya ng Diyos sa atin. Bumubuhos ang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ang kanyang gawaing ibinibigay sa atin na kailanman hindi tumitigil at hindi kinakalimutan ng Diyos sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya lang mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, paano natin tinatanggap ang mga biyayang ito sa buhay natin? Ngayon po sa ating paglalakbay, sa 14 na linggo sa karaniwang panahon, ito ang tanong sa atin ng ating Panginoon at paalala sa atin ngayon, paano tayo tumatanggap sa mga biyaya o kaloob ng Diyos sa ating buhay? Dalawa po ang maaaring sagot. Kung tinatanggap po natin, oo o hindi. Saan po kaya tayo dito? Mga kapatid, kung babalikan po natin ang ating mga pagbasa, ang Diyos ay sumasa atin palagi. Ang Diyos ay kumakalinga sa atin. Ang Diyos ay nasa atin palagi sa paglalakbay. Tulad sa bayang Israel, ang mga tao rooy ay may katigasan ng kanilang ulo. Suwail, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya po ngayon sa unang pagbasa, tinawag si Propeta Ezekiel, tao halika, papupuntahin kita sa bayang Israel. Ang mga tao roon ay suwail, naghihimagsik laban sa akin, hindi kinikilala ang biyaya at kaloob ng Diyos sa kanila. Palaban kumbaga, sila'y matigas ang ulo, matigas ang kailang damdamin. Ngunit ang ating Panginoon ay hindi tumigil doon. Sa katigasan ng kailang ulo, isinusugo si Propeta Ezekiel. Pumaroon ka, pumunta ka sa kanila. Sabihin mo ang aking pinapasabi sa kanila. Makinig man sila o hindi, malalaman nila at nalalaman nila na may propetang nasa gitna nila. Mga kapatid, pagtanggap sa biyaya na kaloob ng Diyos. Pagtanggap sa biyaya na kaloob ng Diyos. Tinatanggap ba natin ito? Kahit tayo suwail, kahit tayo matigas ang ating mga sarili-sarili, ang ating mga kaisipan sa ating Panginoon, patuloy na nagdumadaloy at nagbibigay sa atin ng paalala ang Diyos. Ang kabutihan dapat mamutawi sa ating lahat. Pagtanggap sa Kanya ay isang pagtanggap ng kabutihan
na ayaw ng Diyos na tayo ay mapahiwalay sa Kanya. Pagtanggap sa biyaya ng Panginoon, sana mga minamahal na kapatid, hindi natin sinasayang ang kaloob ng Diyos na ibinibigay sa atin. Sa maraming pamamaraan, nagbibigay ang Diyos sa atin. Nawa, hindi po natin ito binabaliwala o hindi natin ito isinasantabi, bagkos niyayakap po natin dahil ang biyaya ng Diyos nagdudulot sa atin ng kabutihan, ng kaayusan, at buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, si Jesus ay umuwi sa kanyang sariling bayan, nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo. Ang ating pong Jesus Nazareno ay nagtuturo sa mga tao. Maraming nakarinig. Ngunit, nung sila'y nakarinig sa turo ng ating Panginoon, sila ay maraming tanong. Maraming tanong kay Jesus. Kumbaga, sa pagtatanong na iyon, hinuhusgahan ang ating Panginoon. Saan nanggagaling ang kanyang karunungan? Bakit niya ito ginagawa? Bakit kaya niyang gumawa ng kababalaghan? Sino ba siya? Di ba siya yung anak ng karpintero? Mga kapatid, minamaliit, kumbaga, ang kabutihang ibinabahagi sa atin. Mga kapatid, ito ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, nagkatawang tao tulad natin. Naranasan niya din po na siya'y tanggihan, hindi tanggapin. Ayaw siyang tanggapin ang kanyang sariling kababayan, kamag-anak o kasambahay, na siyang ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon. Hindi pagtanggap kay Jesus, hindi pagtanggap sa ating pong Jesus Nazareno. Mga minamahal na kapatid, sa araw po ngayon ng linggo, tayong lahat ay tumatanggap sa ating Panginoon. Nagpapaalala sa atin, sa paglapit natin sa Kanya, may ipinapaalala sa atin na may kabutihang ibinibigay sa atin. Huwag natin kalimutan sa pag-uwi natin sa araw na ito at gamitin natin araw-araw ang kanyang ipinapaalala sa paglapit natin ngayon, sa pagtitipon natin ngayon. Araw ng Panginoon, may ipinapaalala sa atin, may nais na kabutihang dapat taglayin ang bawat isa sa atin ngayon. Huwag po natin tanggihan, huwag natin kalimutan, at huwag po natin baliwalain o isantabi sa ating buhay. Dahil ang bawat isa sa atin ay may tungkuling ipahayag ang kabutihang nais ng Diyos na makita sa ating sarili, sa ating buhay pang araw-araw. Mga kapatid, nawa hindi tayo tumatanggi. Hindi tayo maraming tanong sa ating Panginoon. Minsan po, sa ating pangkaraniwang buhay o karanasan, tayo po'y napapatanong sa ating Panginoon. Tayo po'y maraming tanong na kung minsan minamaliit natin ang kapangyarihan na taglay ng ating Panginoon Jesus Nazareno. Mga kapatid, tulad ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, oo, may kahinaan tayo. Maraming tayong nagagawang kamalian. Pero ang kahinaan na taglay ng bawat isa sa atin ay hindi pagkalugmok ng isang tao sa paglalakbay natin ngayon. Ang kahinaan natin na taglay na minsan inaangkin natin at palagi natin bukang bibig ang kahinaan natin, mga kapatid, iyan ay isang kalakasan na dapat taglayin dahil sa pagtanggap natin sa Panginoon, nandoon ang kabutihan, nandoon ang ang kalakasan, nandoon ang buhay. Iyon po ang ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Sa mga agam-agam, sa mga tanong sa ating isipan, minsan nauuwi sa panghihina ng ating pananampalataya. Kaya si Jesus, sa bandang dulo ng ating ebanghelyo, nagtaka, bakit hindi sila sumasampalataya? Sa ginagawang kabutihan niya, sa kababalaghan, hindi pa sila naniniwala at sumasampalataya. Mga kapatid, ngayon din,
maraming bigay sa atin ang Diyos na kabutihan. Sa gitna ng ating pagkamasuwayin, minsan makasalanan, gumagawa pa rin ang Diyos ng paraan upang tayo'y bumalik at makabalik sa Kanya at maging mabuti tayo. Pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Nawa, mga kapatid, ito ang ating buhay pang araw-araw. Hindi lang ngayon sa araw ng linggo na tinatanggap natin ang Panginoon. Araw-araw natin tanggapin ang Kanyang kabutihan at turo para sa ating lahat. Hindi po natin yan ikapapahamak. Iyan ay buhay natin na mayroong bungang kabutihan na hindi lang pang sarili, kundi pang kalahatan. Ito ang ginagawa at ginawa ng ating Panginoon Jesus Nazareno para sa ating lahat. Sinunod niya ang kalooban ng ating Panginoon, hindi lang sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Kaya po, sa ating buhay paglalakbay na ito, nawa ang pagtanggap sa biyaya ng Diyos sa ating buhay pang araw-araw, magkakaroon ito ng bunga upang itayo'y lubos na makilala na mga tunay na mga alagad, tunay na mga anak ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagninilay, hayaan niyo po akong 3 bagay ang aking iiwan sa ating pagdiriwang ngayon. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Panginoon ay sumasa atin palagi. Handa at laging nagbibigay ng biyaya. Ano man ang ating katayuan ngayon, dumadaloy at bumubuhos pa rin ang biyaya ng Diyos sa iyo. Makita natin ito ng ating mga 2 mata at ating maranasan ito. Laging nandyan ang Diyos sa atin. Gumagawa siya ng pamamaraan upang tayo'y mapabuti at magkaroon ng kaayusan. Yakapin natin, huwag natin tanggihan. At tanggihan natin ang mga nakakasama sa buhay natin. At pangalawa, mga kapatid, huwag maging mapanghusga. Ito minsan, mga minamahal na kapatid, ay para bang buhay na natin sa ngayon. Ang paghuhusga. Opo, pag mayroong kabutihang sinasabi sa iyo, anong sasabihin natin? Sino ka ba? Mas matanda ako sa iyo. May pinag-aralan ako sa iyo. Sino ka para magsabi ng ganyan sa akin? Mga minamahal na kapatid, pag tayo'y nakakarinig ng kabutihan, tanggapin po natin. Pag tayo'y nakakakita ng kabutihan at ibinibigay na paalala sa atin, tanggapin natin. Hindi yan kabawasan ng pagkatao natin. Huwag tayong maging mapaghusga. Wala po tayong mapapala dyan. May mga pagkakataon po sa buhay natin na dumadarating sa buhay natin na tayo'y pinapaalalahanan ng kabutihan. Tanggapin po natin. Tandaan po natin kung minsan tayo ay may kahinaan at minsan may nakakalimutan o nakakalimot sa mga bagay-bagay na kabutihan. Pero huwag natin suklian ng paghuhusga laban sa ating kapwa-tao natin. Mga kapatid, sa paghuhusga, wala tayong mapapala, wala tayong biyayang matatanggap mula sa ating Panginoon. At pangatlo, mga kapatid, gawin po natin at yakapin natin ang pamamaraan ng Diyos na ibinibigay sa atin. Tingnan natin palagi, marami pong pamamaraan ng Diyos. Huwag po natin ipikit at huwag tayong limitado ang ating mga paningin at ating pag-unawa sa biyaya ng Diyos. Gawin at yakapin natin ang pamamaraan ng Diyos kung minsan masakit, minsan may hirap, minsan may pag-uusig. Pero pag gagawin natin ito na may kabutihan at pamamaraan ng Diyos, ito ay may biyayang ipagkakaloob sa atin. Kaya po, itong 3 bagay na iniiwan sa atin ngayon ng ating pagdiriwang, nawa, bitbitin po natin. Ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy at patuloy na sumasa atin palagi. Ang tanong sa atin ngayon, paano tayo tumatanggap sa biyaya
ng Diyos? Paano natin tinatanggap ang ating pong Jesus Nazareno sa ating buhay paglalakbay? Paano natin tinatanggap ang mga kaloob na pinagkakatiwala sa atin ngayon? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. sumasampalataya ko kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sila lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroon ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay nga muli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at uhukom sa mga nabuhay na matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay nga muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kanyang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pinuno ng simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging tapat na lingkod ng Diyos at ng Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon ang patuloy na magpasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, dinggin nawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming aming panalangin. panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga reliyoso at reliyosa, naway matanto nilang sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na mga kahilingan o mga intensyon. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat naming ginagawa at nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami nang naayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan at Sa karangalan. kapurihan niya at karangalan, Sa atin. sa ating kapakinabangan At at sa sa buong buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sinawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng kausan sinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipinanganak ng berhing bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo, huwag magwakas. Kaya kaysa namang anghel nagsisiawit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kaipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabuhay, lalong-lalo na mga pangalang inialay at inaalala po natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Berheng Maria, ina-ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol, at ang lahat ng mga banal, nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakahagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawaran mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, tayo po'y magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen ng pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamos sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imay at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banapagdiriwang, humayo kay taglay ang kapayapaan ng Panginoong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Pesto Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.